Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po tayong nagnililay ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. At kung maalala po ninyo mga kapatid, yung ating ebanghelyo noong linggo, tayo po ay pinapaalalahanan ni Jesus na mag-ibigan, magmahal. At ito po ang panawagan sa atin bilang mga Kristiyano. Ito po ang pagkakilanlan sa atin bilang Kristiyano. Kilala tayo bilang Kristiyano, hindi lamang dapat sa pangalan, bagkus kilala tayo sa pagiging Kristiyano dahil marunong tayong magmahal at umibig. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin, sa panahon natin ngayon, tila ang pagmamahal ay tunay na mahal. Bakit? Dahil sa panahon natin ngayon, kung gusto mong ipakita ang iyong pagmamahal, kailangang maglaan ka ng gastos. May mga pagkakataon na kung saan kailangan mong pumunta pa sa ibang bansa upang ipahayag ang iyong pagmamahal. Kailangan mong pang bumili ng mga mahaling mga gamit upang iparamdam ang iyong pagmamahal. Pero mga kapatid, kung tutuusin naman talaga, ang pagmamahal ng Diyos ay tunay na mahal. Mahal hindi dahil ito'y may kaakibat na kayamanan. Mahal hindi dahil ito'y expensive kung tinasabi natin sa Ingles. Bagkus na ito'y mahal dahil alam natin na ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang kanyang nag-iisang anak. Ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang nag-iisang bugtong na anak at nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Mahal ang pagmamahal ng Diyos dahil hindi ito mabibilang ng kahit anong kayamanan o salapi. Dahil ang tunay na pagmamahal, handang ibigay ang buong sarili. Ang tunay na pagmamahal ay pagkakaloob ng buong sarili. Alam niyo po, madalas kapag ako po ay nagkakasal, lagi ko pong tinatanong yan sa mga kinakasal ko, bakit ninyo pinapakasalan ng isa't isa? At nakakatuwa po minsan,
kapag yung ikinakasal, napakadaming sinasabi. Father, magpapakasalan ko siya kasi alam ko po siya na ang kinabukasan ko. Alam ko, Father, magpapakasal ako sa kanya kasi binago niya ang buhay ko. Pero paulit-ulit kong tinatanong yung katanungan, bakit niyo pakakasalan ng isa't isa? Dahil ang gusto kong marinig, pakakasalin nila ang isa't isa dahil mahal nila ang isa't isa. Ganoon kasimple, pero malaking responsibilidad. Dahil ang pagmamahal, hindi lang isang pakiramdam. Ang pagmamahal, hindi lang isang emosyon. Kundi ang pagmamahal ay kahandaang magsakripisyo at ialay ang buhay sa taong tunay na minamahal. Kaya kung may asawa kayo, tanungin nyo mamaya, mahal mo ba ako? At kapag sinagot ng asawa ninyo, mahal na mahal kita, tanungin mo, handa ka bang mamatay para sa akin? Pag sinagot ho ng asawa ninyong, mauna ka. Magtaka ka. Kasi ang pagmamahal ay tunay na mahal. Dahil ito, ang pagmamahal ng Diyos ay tunay na mahal dahil may kaakibat itong pag-aalay ng sarili at sakripisyo. Mga kapatid, ang pagmamahal ay kailanman hindi dapat sinasarili. Ang pagmamahal ay dapat ibinabahagi. Kaya nga, sinasabi sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo, yung pagmamahal na tinanggap niya mula sa Diyos, binahagi niya para sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buong sarili, sa kanyang pagkapako sa krus, sa kanyang pagkamatay, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal. Mga kapatid, tayo pong lahat, nakararanas tayo ng pagmamahal mula sa Diyos. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, nakararanas tayo ng wagas na pagmamahal ng Diyos. Paggising pa lamang kanina, alam natin, may ibang taong hindi nagising kanina. Pagkain pa lang natin ng simpleng almusal, alam natin na may mga taong walang makain. Pero tayo, kahit ganoon kasimple ang buhay, alam natin na ito'y nagmula dahil sa pagmamahal ng Diyos. Nakakaranas tayo ng pagmamahal ng Diyos araw-araw. Pero ang tanong, binabahagi ba natin ang pagmamahal na ito? Mga kapatid, paulit-ulit nating naririnig, walang Kristiyanong makasarili. Dahil walang Kristiyanong ang minamahal lamang ay puro lamang ang sarili. Bagkus bilang isang Kristiyano, marunong ka rin dapat isipin ang pangangailangan ng iba. At kasama sa pangangailangan ng iba ay ang pagbabahagi ng pag-ibig at pagmamahal. Tandaan mo mga kapatid, bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat maging makasarili. Dapat ang pag-ibig ibinabahagi. At kung binabahagi natin ang pag-ibig, nagdudulot ito hindi lamang ng kagalakan sa puso natin, kundi kagalakan din sa iba. Bakit ho maraming taong malungkot? Baka kasi hindi na marunong magmahal. Bakit maraming taong malungkot? Dahil baka puro sarili na lamang ang inaatupag. Pero oras na tayo'y nagbigay ng ating buong sarili, kagaya ng sinasabi ng Panginoon, makatatamo tayo ng tunay na kagalakan. Sa pagmamahal, nandoon ang tunay na kagalakan. Sa pagmamahal natin sa Diyos, matatagpuan ang tunay na kagalakan. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, damhin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y wagas. At kung ito'y wagas, huwag nating sarilinin. Kagaya ni Jesus, ibinahagi niya ang pagmamahal na ito. At kung tayong lahat ay sumusunod sa Panginoon, huwag tayong mag-atubiling, magbahagi din
ng pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos. Amen.